Isa sa mga reason kung bakit tiwala at kampante ako sa mga unit na binibenta ko ay dahil unang-una, ako yung mismong pumupunta sa mga unit para personal ko itong ma-check, ma-inspect at ma-test drive. Siyempre, kung paano ako nag-a-assist dati sa mga bumibili ng mga second hand cars, ngayon na bumibili na rin ako ng second hand car, siyempre, inia-apply ko rin yung ginagawa ko dati. Tapos, syempre, ang number one rule ko pagka bumibili ako ng second hand car, kailangan direct first owner lang. Pag nabili at naiuwi ko na ang sasakyan, minsan may mga masasakyan tayo na mabibili na kaka-change oil lang, kaka-PMS lang. Pero syempre, meron din naman tayong mabibili na as is na, so kailangan nating i-PMS yun guys. Syempre ako naman, ayoko namang ibigay yan sa bagong bibili na meron na sila agad kailangang ipagawa. Kaya ang ginagawa ko, ayan, bibili tayo ng bagong langis, i-change oil at syempre papalitan natin kung ano yung kailangang palitan at ayusin kung ano yung kailangang ayusin. Dapat naman kasi talaga ganun, di ba? Kapag nagbenta ka, syempre tutubuan mo naman yan, ayusin mo na rin ang pagbebenta para naman yung bibili sa'yo matutuwa, hindi yung kabibili pa lang nila, gastos agad yung kakaharapin nila, di ba? Kaya nga tignan nyo, oh, magandang klase pa ng langis yung binili ko at syempre kasama na rin dyan, pinapalitan natin pati yung filter. Maraming magsasabi diyan bakit hindi ko na lang ipagawa sa iba. Mas gusto ko kasi guys na ako yung gumagawa kasi alam ko kung gaano ako kaingat sa pagtatrabaho. Nakalimutan natin magdala ng embudo eh. Pero okay lang. Kasi yung kagandahan dito sa Repsol, meron na siyang easy fill mount, tapos saktong-sakto yung kailangan natin, 7 liters. After every change oil, test drive. Pagka test drive, check nyo yung oil filler, ay yung oil drain plug, tsaka yung oil filter kung nagkaroon ng leak. Pag walang leak, good to go, successful yung pag-change oil. Si Mrs. nga pala, katuwang ko na yan, lagi kong kasama kapag bibili ng unit kasi siya yung magdadrive ng isang sasakyan, tapos ako yung magdadrive ng bagong bili. Ngayon na nag-aayos kami ng sasakyan, siya naman ang bahala pagdating sa interior, pagpapabango, paglilinis at syempre pagpapaganda. Kasi alam nyo ba guys, kung ako maselan ako pagdating sa kondisyon ng sasakyan, si Mrs. naman napakaselan pagdating sa interior ng sasakyan. Anong ginamit mo? See? Okay, tingnan ko nga. Easy lang. Para maging black na black siya. Tapos yun yung hindi mo pa nalalagyan. Yan. Sa ilalim. Oo, makita mo. Bawal pumasok dito yung hindi nakachinelas ha. Sorry na po. Malaking bagay din guys na meron na kami nabibiling ganito. Mga easy to use na mga detailing materials kagaya ng silicone spray na to from Aeropack. Nagagamit namin yan para i-lubricate yung mga door hinges para hindi lumalangit-ngit yung mga pinto. Tapos, pwede rin niyang gamitin sa ating mga power windows para naman maging smooth yung pagbaba at pagtaas ng ating mga power window. Tapos, syempre, after kong gawin lahat ng kailangan, pinakamahalaga mga bossing is itinetest drive ko siya ng malayo. May mga unit kasi guys na nabibili ko sa malapit lang. Syempre kapag bibili tayo ng sasakyan tapos magte-test drive tayo, malapit lang naman natin yan pwedeng i-test drive dahil nakakahiya naman sa seller. Pero ang ginagawa ko, ayan nga, i-test drive natin ng malayo para if ever man na may problema yung sasakyan is mapapalabas pa rin natin kung ano man yung problema at maaayos natin bago natin ibenta, di ba? Yun nga lang, sa test drive ko na to, bakit ganon? Parang ang dami yatang sumama. Diba? Sumama yung buong pamilya kasi pumunta kami ng Tagaytay. Anong SM? Ma! Yan guys, so since nandito na rin tayo sa Tagaytay, eto, pagdating dito, nakano rin naman ng 74 kilometers na takbo. So yung unang dating natin dito, syempre isa sa ginagawa ko para mag-check. Tignan natin kung nagkaroon ng natin sa makina. Anything. Check natin yung mga coolants kung nagbawa. Okay. So yung coolant natin, actually nasa ano pa rin siya, nasa normal level. Dito sa makina natin wala naman tayo nakitang nag-leak, wala naging problema. Tapos maayos na maayos yung ating takbo. Sa indicators natin, gauge panel, wala namang umilaw bukod sa
Isa wiper, nakailaw na talaga yan noon pa dahil nga kulang na ako sa washer fluid, okay? Mamaya, bago pupuyahin, syempre check na rin natin yung pakilalim kung may mga tumulo pa. Pero sa ngayon, enjoy muna, family day. Tara guys, samahan nyo kami, first time namin ng family ko rito sa Tagaytay. Tapos sinama namin lahat, side ko, tsaka side ni mga asawa ko. Hi! Hi! Kabayo, Bakit? Ay, dek. ha? Ewan ko. Tingnan sa G, sama ka dati. Original ka. Original na yung tanggap mo yan. Di! Puro ano eh, puro bukid. Ano lang din makikita mo, di ba? Puro pag hindi naman nakikita mo. Siguro pag hapon, no? Mami na may makikita mo talaga. Pwede mas ano, ayun eh, 10 minutes break daw eh. Nami! Galing ni Bibi ah. Ito na yung nakikita. Hi Bibi. Sanji, sa kay ikaw horse? Bibitawan na. Hindi, ay doon Sanji hindi ng horse. Sanji! Roger! Sanji! Sanji! Ayan, so tapos na kami pumunta ng Tagaytay. Pero bago umuwi, syempre dapat dumaan muna tayo sa bilihan ng pasalubong. So ito yung nadaanan namin na pinakamalaking bilihan ng pasalubong dito. Grabe, napakarami lang itinitinda. Iba-iba, kaya bahala na sila misis kung ano man yung bibili nila. Dami tsara oh. Meron pang sardines so. Apa yung barato? Ito yun o, saron. Ha? Mura lang yan, kuhanin mo na yan. Yan. Nakauwi na tayo guys, so para sa long ride test natin ngayon, nag 150 kilometers din tayo. So since wala tayo naging problema and everything is good na, okay, pwede na natin tong ibenta.